Kumpiyansa ang ilang kongresistang nagsusulong sa divorce bill na tuluyan itong maisa sa batas sa pagsalang nito sa plenaryo. Sa kabila yan ang pagtutol ng ilan nilang kasama at maging ng simbahan. Nakatutok si Jonathan Andal. Isang taon palang kasal si alias Ria nang magdesisyon siyang kumalas sa mister dahil sa dami raw ng di nila mapagkasunduan. Makalipas ang 10 taon, hindi pa rin sila legal na hiwalay dahil mabigat daw ang annulment na 100,000 piso ang halaga. Mga 250 to 300,000. Marami kasi kaming bagay na hindi na napagkakasunduan. Lalo na ng time na yun na mamas boy siya. Ang hinihintay ko na lang is magkaroon talaga ng dito sa bansa natin. Annulment for free or divorce for free. Sa ngayon, sumalang na sa plenaryo sa Kamara ang hinihintay niyang divorce bill. Inaasahang hindi ito kasing gastos at kasing bagal ng annulment, legal separation at dissolution of marriage. Yung mga walang kaya sa buhay ay pwedeng mag-apply as court-assisted petitioner. Wala silang babayaran na cost. Expeditious sapagkat binigyan ang husgado ng 1 taon lamang upang tapusin ang pagdesisyon ng divorce petition. Pero hindi pa rin ito para sa kung ano-anong dahilan lang. Gayunman, di tulad sa annulment, ang ground sa divorce ay pwedeng nangyari pagkatapos ng kasal. Legalizing divorce is a means for abused women to be free from their domestic situation and allow them the opportunity to live a new life, free from violence and abuse. Bukod sa domestic at marital violence, pwede ring makipag-divorce dahil sa irreconcilable marital differences o hindi na pagkakasundo. At yung mga higit 5 taon nang hindi magkasama sa bahay at wala ng pag-asang magkabalikan pa. Kumpiyansa silang lulusot ito, lalo't malamang bumotong pabor ang halos 80 mambabatas na may akda sa divorce bill. Pero may ilang mambabatas na handang tumutol. No marriage has no problems. Our laws are already sufficient. Let us not open the floodgates for broken families in this country. I won't vote on the divorce bill because I am working on simplifying some provisions of the annulment. Tutol din ang simbahan sa diborsyo. Ang diborsyo ay hindi pinapahintulutan, hindi lamang ng simbahan kundi pati na rin sa Biblia. Para maging batas, kailangan din pumasa ang bersyon nito sa Senado na hindi pa sumasalang sa plenaryo. Hindi ko alam kung kaya within the year, but I hope na within this Congress, mabigyan ng fair hearing ng Senado. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.